Alam mo, Mari, may napapansin akong kakaiba sa kilos na Edsel. Parang may tinatago siya sa akin. Ano na naman yung kinikilos ng asawa mo? Huwag mo sabihin ang iniisip ko. Yan din ang gusto mong tumbukin. Oo, Mari. Kung ano man ang iniisip mo, tama ka. Yun na nga yun. Ano? Sa tingin mo may ibang babae si Edsel? Paano mo naman nasabi yan, Mari? Sa tingin mo magagawa pa niyang magloko? Successful na siya sa karir niya bilang doktor. Kayong dalawa, maayos at matagumpay ang buhay. At saka kahit lagpas ka na sa kalendaryo, Mari, ang fresh mo pa rin at maganda ka pa rin. Baliw na lang ang lalaki na magloloko kung nasa kanya na ang lahat. Pero iba talaga ang pakiramdam ko, Arnelli. Malakas ang kutob ko na may babae si Edsel. At ang mas masakit, nasa loob pa mismo ng bahay namin. Ano? Nasa bahay niyo mismo? Huwag mo sabihin isa sa mga katulong niyo ang nilalandi ng asawa mo. Tama ka, Mare. Isa sa mga katulong namin ang pinaghihinalaan kong kabit na Edsel. Abay, sino? Sino sa kanila? Sino pa nga ba? Di yung pinakabata sa kanila. Si Karen. Yung bagong pasok na katulong. Abay, Diyos ko. Ang mabuting babae na halos lumawa ang dibdib sa laki. Naku, Mare, parang anak niya na yun eh. O kaya bunsong kapatid. Kung totoo ang hinala mo, anong pumasok sa isip ni Edsel? Bakit pumatol sa ganyang kabata? At isa pa, ipinagpalit ka sa isang hamak na katulong lang. Hindi ko alam, Arnelli, pero malakas talaga ang kutob ko na may ginagawang milagro ang dalawang yun kapag wala ako o hindi ako nakatingin. Kapag napatunayan kong totoo ang hinala ko, nako, hindi lang sermon ang aabutin nila. Baka kalbuhin ko pa talaga ang Karen na yun. Ay naku, Mare, ikaw din kasi may kasalanan. Bakit mo kasi tinanggap yung babae niyo sa bahay niyo? At tignan mo, napaparaning katuloy ngayon. Alam mo naman ang mga lalaki, mabilis tumingon kapag maganda at sexy ang babae. Anong magagawa ko? Si Edsel mismo ang pumili sa kanya. Mabait naman si Karen. Masipag pa. Pero ewan ko, may bumabagabag talaga sa loob ko kapag nakikita ko silang nag-uusap ng asawa ko. Huwag mo na kasing pangunahan, Mare. Baka naman wala talaga silang ginagawa at ikaw lang yung nag-iisip ng masama. Basta, aalamin ko ang totoo. At kapag napatunayan ko na ang Karen na yun ang kabit ng asawa ko, humanda talaga siya sa akin. Bubuhusan ko ng kumukulong tubig ang kipay niya. Bakit ba nagagawa pang mga liwanang lalaki? Kahit pa mayroon na siyang asawa. Yan din ang palagi kong tanong sa isip ko. Tulad ng nangyari sa akin. Kahit halos na sa akin na ang lahat, nagawa pa rin akong pagtaksila ng sarili kong asawa. Ano pa ba ang kulang? Ano pa ba ang hinahanap niya? Magandang araw sa iyo, Miss Ligaya. At sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Viviana. Hindi ko tunay na pangalan. Isa akong licensed neurosurgeon at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang pribadong ospital dito sa Quezon City. Masasabi kong dahil sa propesyon naming mag-asawa, maayos at masagana ang aming pamumuhay. Ang aking mister na itatago ko na lang din sa pangalang Edsel ay isa ring magaling at respetadong doktor. Aaminin ko mas matanda ako sa kanya ng ilang taon. Pero kahit ganon, maipagmamalaki kong kahit may edad na ako, ay hindi ko pinababayaan ang sarili ko. Ang sabi ng iba, mukha lang daw akong nasa 40 anyos. Kahit malapit na ako maging senior citizen. Miss Ligaya, ang aking iko-confess sa inyo ay ang ginawang pagtataksil ng aking asawa. Ang masakit, pinatuloy niya mismo sa bahay namin ang kanyang kabit. Pero hindi roon nagtatapos ang lahat. Dahil bukod sa pagiging kabit, may mas nakakagulat pa akong revelasyong matutuklasin tungkol sa aking karibal. Ilang taon ka na, Iya? Mukha kasing masyado ka pang bata para sa mga ganitong trabaho. 21 na po ako, Dok. Pwede na po ako magtrabaho. Galing po ako sa Bulacan at nakikipagsapalaran po ako dito sa Maynila para makapag-ipon. Gusto ko po kasing makabalik sa pag-aaral. Gusto ko na rin po kasing patigilin sa pagsasaka yung tatay ko eh. Matanda na po kasi siya. Pero nagtatrabaho pa rin po siya sa bukid. Kaya kahit mahirap po yung buhay dito sa syudad, sinusubukan ko po basta marangal po yung trabaho, papasukin ko po. Ayoko po kasing masayang yung pagkakataong to eh.
Kaya nga po nung nakausap ko po yung matandang babae kanina sa labas ng bahay niyo, sinabi niya po naghahanap daw po kayo ng katulong. Kaya agad po ako nag-apply. Si Manang Luz ang nakausap ko. Matagal na siyang naninilbihan sa amin ng asawa ko. Mabuti na lang at nagtapon siya ng basura sa labas. Dahil kung hindi mo malalaman na naghahanap kami ng katulong rito. Kaya nga po, Dok mabuti na lang po talaga. Feeling ko nga po meant to be po talaga to eh. Habang nagsasalita si Karen, napatingin ako sa asawa ko. May kung anong lambing sa mga mata niya habang nakatitig sa dalaga, na para bang may kakaibang interes siyang nararamdaman. Pero sa una ay hindi ko yun pinansin. Sunod niyang kinausap ay isa pang aplikante. Ikaw naman, Vernon ang pangalan mo, tama ba? Marunong ka rin ba sa mga gawaing bahay? Kasi alam mo na, iba ang trabaho ng lalaki sa babae. Baka limitado lang ang kaya mong gawin. Kaya ko po lahat ng gawaing bahay, Dok. Marunong po ako magluto, maglaba, mamalansya. Kahit po lalaki ako, kaya ko rin yung mga gawaing pambabae. Sandali lang. Magkakilala ba kayong dalawa? Magkaano-ano kayo? At bakit sabay pa kayo nag-apply dito sa amin? Hindi po kami magkaano-ano, doktora. Hindi rin po kami magkakilala. Nagkita lang po kami dyan sa labas, tapos sabi niya mag-a-apply din daw po siya sa inyo. Tama po siya. Hindi po kami magkakilala. Ipinadala po ako ng agency na tinawagan niyo, doktora. Oo nga, naalala ko. Tumawag ako nung nakarang araw sa agency na pinagkuhaan din namin ni Manang Luz, darling. Hindi ko lang inakala na lalaking ipapadala nila. Di ba, dalawa ang kailangan natin. Tamang-tama, si Karen pwedeng tumulong kay Manang sa mga gawaing bahay. Si Vernon naman, pwedeng maging hardinero o tumulong sa mga mabibigat na gawain dito sa bahay. Marunong ka bang magmaneho, Vernon? Pasensya na po, Dok, pero hindi po ako marunong magmaneho eh. Ayos lang. Malaki pa rin naman ang may tutulong mo sa garden namin at sa mga gawain dito. At kung wala ka nang ginagawa, pwede mo rin tulungan sina Karen at Manang Luz sa loob ng bahay, ha? O sige na, tanggap na kayong dalawa. Teka lang, darling. Sigurado ka ba na pareho mo silang tatanggapin? Kung ako ang tatanungin mo, mas pipiliin ko si Vernon. Siya ang pinadala ng agency at kahit papaano, may tiwala na ako sa kanila. At least, isang tawag lang malalaman natin agad kung legit. Si Karen, hindi tayo sigurado kung totoo nga galing siya sa probinsya. Hindi ka ba nabibigla sa desisyon mo? Oo naman. Pero mukha namang mabait si Karen at sa tingin ko, nagsasabi yun ng totoo. At saka ikaw pa ba? Kayang-kaya mo nang ipa-background check ang mga yan. Ayaw mo ba may dalawang tutulong kay Manang Luz dito sa bahay? Hindi na siya mahihirapan. Hindi na ako nakatanggi. Sa huli ang asawa ko ang nasunod. Tinanggap niya sina Karen at Vernon bilang mga katulong sa aming bahay. Sige, ako na bahala sa kanila. Karen, halika. Ipapakita ko sa'yo magiging kwarto mo. Naku, maraming salamat po, doktora. Hindi po kayo magsisisi. Gagalingan ko po talaga sa trabaho. Ikaw naman, Vernon, maaari ka nang umuwi. Bumalik ka na lang bukas ng 7:00 ng umaga. Kung gusto mo, magdala ka na rin ng mga damit mo para dito ka na tumira. Nang sa gayon, hindi ka na rin gumastos ng pamasahe pa uwi dyan sa tinutuluyan mo. Opo, doktora. Maraming salamat po ulit. Simula nang magtrabaho ang dalawang iyon sa aming bahay, napansin ko ang malaking pagbabago sa aking asawa, Miss Ligaya. Para bang bigla siyang sumigla. Minsan ay nakita ko siya na sumasayaw-sayaw pa sa harap ng salamin habang nagsusuklay ng buhok. Hindi rin nakaligtas sa aking paningin ng kakaibang ngiti sa kanyang mga labi kapag kausap ang bago naming katulong na si Karen. Ay nako Karen, ang kulit mo talaga oh. Hindi ka talaga nauubusan ng mga biro mo. Pasensya na po kayo, Dok, ha. Ganun po talaga ako eh. Likas po akong palabiro. At saka sa totoo lang po, ngayon lang po ako nakapagsilbi sa ganitong kalaking bahay. Parang mansyon. Mansyon na ba ang tingin mo sa bahay na to?
Para sa iyo, mansyon na to. Naku Karen, ang bahay na to ay bunga ng dugo at pawis namin mag-asawa. Kumbaga dream house na namin tong mag-asawa eh. Ang lahat ng sakripisyo at pagod dito namin inilaan. Kaya bawat pader at bawat sulok na bahay na to, bunga ng aming pagsisikap. Ang swerte niyo po, Dok, no? Balang araw po sana makapagpatayo rin ako ng ganito kalaking bahay. Hindi masamang mangarap, Karen. Basta magsipag ka lang at huwag mong susukuan ang pangarap mo. Makukuha mo rin yan. Napahinto ako sa paghigop ko ng mainit na kape. Hindi ko nagustuhan ang narinig ko. Masyado nang palagay ang loob ng asawa ko sa bagong katulong. Dati na kami nagkaroon ng katulong na bata rin ng edad. Pero ni minsan, hindi ganoon ang trato ni Edsel. Kay Karen lang iba ang pagtingin niya. Parang may kakaiba. Para bang espesyal. Hindi ko masisisi ang asawa ko. Maganda si Karen. Maputi, makinis, mahinhin magsalita. At higit sa lahat, may katawan na siguradong makakakuha ng atensyon ng kahit sinong lalaki. Lalo na yung malaki niyang hinaharap na halos lumuha na sa suot niyang fitted na uniforme. Kaya mula noon ay palagi nang mainit ang dugo ko sa babaeng yon. Naging mapanuri na rin ako sa bawat kilos niya. Lalo na kapag kausap ang asawa ko. Isang araw, bago ako pumasok sa ospital, nadaanan ko sa sala sina Karen at Vernon. Masaya silang nag-uusap at nagtatawanan. Ano to? Comedy bar? Hindi kayo tinanggap dito ng asawa ko para magkwentuhan at magtawanan. Nandito kayo para magtrabaho. Pasensya na po, doktora. Hindi ko po kasi naiwasang matawa sa joke nitong si Vernon eh. Pero tapos na po ako sa mga gawain ko. Nakalaban na po ako at mamaya po sasamahan ko si Manang Luz sa pamamalengke. Ako naman po, tapos ko na pong diligan ng mga halaman sa garden at nabunot ko na rin po yung mga damo. Mamaya po, may ayusin naman po ako sa may garahe. Aba, sumasagot pa talaga. Kay bago-bago pa lang. Parang mukhang may mga sungay na agad. Kasalanan to ng magaling kong asawa. Pinagbibigyan ng mga kapritsyo ng mga katulong kaya umaabuso. Sa inis ko ay napagbuntong hininga na lang ako. Hindi ko na sila sinagot dahil baka kung ano pang masabi ko at tuluyang uminit ang ulo ko. Agad akong lumabas ng bahay at sumakay ng kotse. Kailangan kong magpalamig bago pa ako tuluyang sumabog. Habang nagmamaneho ako papunta ng ospital, hindi ko napigilan ang sarili ko. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang kaibigan kong si Arnelli. Siya lang kasi ang may tiyagang makinig sa mga hinaing ko, lalo na pagdating sa mga problema sa bahay. Hello Mare, busy ka ba? Uy, Viviana! Ano ang napatawag ka, Mare? Nandito lang naman ako sa bahay ko. Bakit? May problema na naman ba? Ay Mare, ewan ko ba. Naiinis na talaga ako sa mga bagong katulong namin. Lalong-lalo na yung Karen. Ay, so sayang ka na naman, Mare. Napaparanoid ka na naman. Ano na naman bang ginawa ng bago mong katulong? Yun nga ang nakakainis. Wala naman siya ginagawang masama. Pero naiirita talaga ako sa kanya. Ang bait-bait niya kapag kaharap kami ng asawa ko. Pero ewan ko ba, may pakiramdam akong hindi maganda sa babaeng yun. Viviana, hanggang wala naman siyang ginagawang masama, bakit ka magagalit? Masyado mo lang pinapalaki ang mga bagay-bagay. Malay mo, mabait naman talaga siya. Nanggigigil na talaga ako, Mare. Kung ako lang, gusto ko na siyang palayasin sa bahay namin. Grabe ka naman. Walang ginagawang masama sa'yo yung bago mong katulong. Sige ka, baka mamaya ireklamo ka niya. Sabihin pa niya, minamaltrato mo siya. Hindi mo kasi nakikita ang mga kinikilos at ginagawa niya sa bahay. Alam mo bang palagi na lang natutuwa sa kanya sa Edsel? Hindi naman siya ganun sa ibang katulong namin noon. Ngayon lang siya nawili at naging sobrang close sa isang katulong. Kasi naman, Mare, yung mga dati niyong katulong, hindi naman kagandahan, kaya dead man lang yung mister mo. Pero itong Karen na bago niyong katulong, sabi mo, maganda at sexy ka mo. Kaya ayun, nagagawang mahumaling sa kanyang asawa mo. Yun na nga ang problema, Mare. Ang kinis, ang puti, tapos yung katawan, Diyos ko po.
Parang hindi katulong kung manamit sa bahay. Tapos ang laki pa ng dibdib. Walang-wala tong ningning at gingging ko. Ay Mare, ganyan talaga. Alam mo naman ng mga lalaki. Natural lang na mapatingin sa mga ganon. Pero kung wala naman siyang ginagawang masama, baka insecure ka lang talaga sa kanya. Ewan ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakapagtimpi, Mari. Yung mga tingin ni Edsel sa kanya, hindi ko gusto. Yung tingin na tipong parang niya binibigyan ng atensyon ng katulong niya. Halos siya na lang ang pinupuri pagdating sa pagluluto, sa paglilinis ng bahay. Dati kahit anong galing at sipag ng dati namin mga katulong, hindi naman niya yung pinapansin. Magtimpi ka hanggat kaya mo. Dahil kapag pinairal mo ang galit mo ngayon, Mare, baka ikaw pa ang lumabas na masama. Tandaan mo, ikaw ang may-ari ng bahay, ikaw ang asawa. Huwag mo ngayang matalo ka ng selos mo. Obserbahan mo muna at huwag ka masyado magpadala ng mga what-ifs mo. Buong araw na mainit ang ulo ko, Miss Ligaya. Gusto ko na sanang umuwi ng maaga ngunit may nakaschedule akong operasyon sa tanghali. Bagamat puno na ang pag-aalala ang isip ko, nagawa ko pa rin na maayos ang operasyon ng isa kong pasyente. Pagkatapos nito agad akong umuwi sa bahay. Mag-aalas 5 na ng hapon nang dumating ako. Papasok na sana ako sa loob ng bahay nang may makita akong mabilis na kumilos papunta sa likod bahay. Ano yun? Hindi ko na masyadong nasilayan ang itsura ng tila dumaan sa gilid ko. Napakabilis nito. Para bang napakalakas na hangin. Sa likod to pumunta. Matingnan niya kung ano yun. Naglakad ako papunta sa likod bahay at napansin kong nakabukas ang pinto ng bodega. Marahil naroon ang kung sino anumang dumaan kanina. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Ilang sandali pa, napilitan akong takpan ng ilong ko nang sumalubong sa akin ng masangsang na amoy mula sa loob ng bodega. Ang baho! Naway nabubulok na kung ano. Ano kaya ang mabahong yun sa loob ng bodega? Sa sobrang baho ay hindi ko na namalayan na nawalan ako ng malay. Nagising na lang ako na nakahiga ako sa sofa sa sala. Anong nangyari sa akin? Sino nagdala sa akin dito? Kasi doktora, nakita ko po kayo na nakahandusay sa labas ng bodega. Wala po kayong malay kaya pinasok ko po kayo rito sa sala. Unti-unting bumalik ang alaala ko. Dahan-dahan akong umupo. Pilit inaalala ang mga huling pangyayari. Naalala ko na. May nakita akong kung sino o ano na pumunta sa likod bahay. Nang sundan ko, nakita akong nakabukas ang pinto ng bodega. Lumapit ako roon tapos bigla ako nakaamoy ng kung anong masangsang. Sobrang baho. Para bang nabubulok. Doon yata ako nawala ng balay. Sumasakit pa rin ang ulo ko. Baka po pusa lang yung nakita niyo pumasok sa likod bahay, doktora. Tsaka, imposibleng may maamoy kayong mabaho sa loob ng bodega. Dahil kakalinis ko lang po ron. Kahit itanong niyo po kay Manang Luz. Nagtaka ako. Totoo kayang malinis na ang bodega. Tinawag ko si Manang Luz para tiyakin. Manang Luz, totoo bang nilinis na Verno ng bodega kaninang umaga? Opo, doktora. Ako pa po mismo ang naglinis doon. Wala pong kahit anong mabahong amoy sa bodega. Malinis na po ron.
Napatango ako, pero alam ko sa sarili ko na hindi ako nagkakamali. Naamoy ko talaga ang mabahong amoy na yun. Pero naaamoy ko talaga ng malinaw yung masangsang na amoy na nanggagaling doon. Tara, puntahan natin ang bodega. Gusto kong patunayan na nagsasabi ako ng totoo. Sige po, Doktora. Sasamahan namin kayo ni Manang Luz. Naglakad kaming tatlo patungo sa likod bahay. Tahimik ang paligid. Tanging yabag ng aming mga paalamang ang maririnig. Paglapit namin sa bodega, si Vernon ang nagbukas nito. Laking gulat ko nang wala akong naamoy na kahit anong masangsang. Binuksan ko ang ilaw at maingat kong sinuri ang loob ng bodega. Malinis ito. Maayos ang pagkakaayos ng mga gamit. Puro lumang kahon at ilang lumang kasangkapan lamang ang naroon. Saan kaya nagsuot yung nakita ko? Bigla na lang nawala. Katatapos ko lang po kasi maglinis dito, Doktora. Kaya siguro wala na kayong naaamoy. Hindi ako makapaniwala. Alam kong may nakita at naamoy ako. Hindi ko yun imahinasyon. Pero parang nilamon ng hangin ng ebidensya. At dun ko biglang naalala. Teka, nasan si Karen? Parang hindi ko pa yata siya nakita mula kanina. Nasan siya? Huli ko po siyang nakita kanina bago ako nagsimula maglinis dito. May ginagawa po yata siya sa kusina. Nagmamadali akong bumalik sa bahay. Dumiretso ako sa kusina. Wala si Karen. Nasaan ang babaeng yun? Nandiyan na ba ang asawa ko? Wala pa po si Dr. Edsel, Doktora. Hindi pa po siya umuwi. Para makasigurado umakyat ako sa second floor ng bahay. Binuksan ko ang pinto ng aming kwarto. Wala pa nga talaga sa Edsel. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko naman si Karen. Nagmamadaling naglalakad pababa ng hagdan. O Karen, saan ka nang galing? Kanina pa kita hinahanap. Napalingon siya sa akin. Nakatapis lang siya ng tuwalya at basa ang kanyang buhok. Nako, Doktora. Nandiyan na pala kayo. Naligo lang po ulit ako kasi naiinitan ako eh. Doon po ako naligo sa may banyo dito sa itaas kasi kanina hindi pa tapos maglinis si Manang Luz sa banyo sa baba. Talaga lang ha? 2 beses kang naligo ngayong araw? Napataas ang kilay ko, Miss Ligaya. Hindi kaya may kasama siyang naligo sa banyo? Pwede naman siyang maghintay na matapos si Manning sa paglilinis ng banyo sa ibaba, kesa gamitin pa ang banyo sa itaas. Sige na, nagbihis ka na. At yung malaki mong hinaharap ay nakabuyang-yang pa. Pagkatapos mong magbihis, hindi ka na muna magluluto ha. Bakit po, Doktora? Basta. Ako ang magluluto ngayon. Gusto ko lang ako ang mag-asikaso sa asawa ko. Ah, ganun po ba? Sige po, Doktora, wala pong problema. Nang gabing yun, ako ang nagluto ng hapunan. Hindi ko pinayagang mangialam si Karen sa kusina. Para akong sinisilaban ng aking kutob. Hindi ako mapakali. Sa bawat kilos ni Karen, parang mayroon siyang itinatago. Hindi ko pa man alam ang totoo, pero pakiramdam ko, may mali, may kakaiba. Hindi nagtagal ay dumating na rin sa Edsel. Halatang pagod. Dala ang kanyang itim na bag at suot pa ang puting coat. Good evening, darling. Akala ko uuwi ka ng maaga ngayon.
Yun pala, late ka na dumating. Oh, good evening darling. Bakit ba aga kang umuwi? Wala ka na bang pasyente? Meron. In fact, nakapag-opera pa nga ako kanina sa ospital. Pero pagkatapos nung dumiretso na ako dito sa bahay, akala ko kasi nandito ka na rin. Kaya ako na yung nagluto ng dinner natin. Niluto ko yung paborito mo. Halika na, kumain na tayo. Ngunit nang matikman ni Edsel ang aking luto, hindi niya mapigilang mapailing. Bakit, darling? Anong problema? Hindi mo ba nagustuhan ang luto ko? Masarap ang luto mo. Pero iba pa rin talaga yung kay Karen. Kuhang-kuha niya yung timpla ng mga putahe, lalo na kapag kaminudo at adobo yung niluluto niya. Aba, darling. Kung hindi ko iniisip na nagbibiro ka lang, sasama talaga yung loob ko sa'yo. Dati naman kapag ako'y nagluluto, halos hindi mo na nga ako mapaupo sa hapag dahil sa sobrang papuri mo. Ngayon, parang ibang tao na yung panlasa mo. Wala naman ako ibig sabihin. Ang akin lang, iba talaga ang luto ni Karen. Wala naman akong sinasabi na hindi masarap ang luto mo. Ang sa akin lang ay gusto ko lang matikman yung ibang lasa. Sa sobrang inis ko, hindi ko tinapos ang pagkain at nagpaalam na magpapahinga na sa kwarto. Ang sakit isipin na sa kabila ng effort ko sa pagluluto, ibang luto pa rin ang hanap niya. Ibang lasa, ibang timpla, ibang presensya. Humiga ako ng tahimik at pilit pinipigilan ang luha. Pero kahit anong ikubli ko, alam kong unti-unti na akong natatalo sa isang laban na hindi ko alam kung kailan nagsimula. Gustong-gusto ko na sanang kumprontahin ang asawa ko. Pero alam ko na kapag ginawa ko yun, malamang itatanggi lang niya. Kaya naisipan kong kailanganin ko munang makakuha ng sapat na pruweba na may namamagitan nga sa kanila ng babaeng yon. Isang gabi, hindi ko inaasahan na makakakuha ako agad ng ebidensya. Sino yun? Napabalikwas ako ng bangon. Narinig ko ang malakas na pag-ungol ng isang babae. Pinakinggan kong mabuti at laking gulat ko nang marinig ko na nagmumula ang pag-ungol sa katabing kwarto naming mag-asawa, ang guest room. Sasabihin ko na sana sa asawa ko ang narinig ko, ngunit pagtingin ko, ay wala siya sa tabi ko. Wala siya sa tabi ko. Nasaan siya? Hindi kaya... Iba ang kutob ko. Parang may nangyayaring hindi maganda. Bigla akong naisip ang bago naming katulong na si Karen. Parang kaboses niya yung naririnig kong umuungol mula sa kabilang kwarto. Kinabahan ako. Wala si Edsel sa tabi ko. At sa puso ko unti-unti nang lumalakas ang hinala ko. Dali-dali akong bumangon sa kama at lumabas ng kwarto. Paglapit ko sa pinto ng guest room, naririnig ko pa rin ang ungol. Bigla itong humina. Parang pinipilit itago pero hindi kayang pigilan. Diyos ko po, bakit mo nagagawa sa akin to, Edsel? Bakit? Hawak ko na ang doorknob. Nanginginig ang kamay ko. Kailangan mo buksan ang pinto, Viviana. Kahit ang kapalit ay masakit ko sa makikita ko, pero kakayanin ko ba? Napapikit ako. Hindi ko kinayang buksan ang pinto. Napaatras ako sa kadahang-dahang bumalik sa kwarto ko. Umiga ako sa kama at dun ko na hindi napigilan ang sarili kong umiyak.
Pakiramdam ko, gumuho ang mundo ko. Ano bang kasalanan ko? Dahil ba hindi ko siya mabigyan ng anak? Kaya niya ako kahilukuhin at ipagpalit. Sa sobrang bigat ng loob ko, hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Kinaumagahan, nagising ako na katabi ko na si Edsel. Parang walang nangyari. Tahimik lang siyang bumangon. Nagmamadaling naligo at nagbihis. Nga pala, may importante akong pupuntahan mamaya pagkatapos ng duty ko sa ospital. Baka gabihin ako ng uwi. Sandali. Nangako ka naman nunood tayo ng sine, hindi ba? Oo nga pala. Pasensya na. Hindi ko pwedeng i-cancel yun dahil matagal na itong nakaschedule. Importanteng meeting to, kasama ang ilang senior doctors. Hindi ko pwedeng palampasin to eh. Ganito, i-reschedule na lang natin sa Sabado, darling ha? Pwede ba yun? Sige na, alis na ako. Baka mamaya matraffic pa ako eh. Wala na akong nasabi nang tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Naiwan akong mag-isa. Hindi man lang niya ako hinalikan sa labi o kahit sa pisngi. Isang simpleng lambing na dati hindi niya nakakalimutan. Pero habang tumatagal, unti-unti na rin yung nawawala. Hanggang sa muling dumating ang gabi, nagising ako bandang 1:00 ng madaling araw. Napansin kong wala na naman sa tabi ko ang asawa ko. At tulad ng dati, narinig ko na naman ang malalakas na ungol ng isang babae mula sa katabing kwarto. Hindi na nahiya ang babaeng yun at nagagawa niya palakasan ng pag-ungol niya habang niroromansa ng magaling kong asawa. Ang kakapal ng mukha. Hindi ko na kaya to. Hindi ako dapat niloloko. Lalo na at pamamahay ko rin to. Hindi sapat na mahuli ko lang kataksilan nila. Gusto kong gumante. Gusto kong maramdaman nilang mali ang ginagawa nila sa akin. Hindi ako tanga. Hindi ako mahina. Iisip ako ng paraan para mahuli ko ang babae ng asawa ko. At kapag nahuli ko na siya, dun ko sa kanya ipapamukha na malisan ng taong bilangga niya. Kaya sige, magpakasaya ka. Dahil kapag nahuli kita, titiyakin ko na ikaw naman ang iiyak. Dumaan pa ang mga gabi at lalo pang naging madalas ang mga ungol mula sa kabilang kwarto. Bawat gabi parang mas lumalalim ang sugat sa puso ko. Gabi-gabi kong nararamdaman ang matinding sakit ng pagtataksil mula sa walang hiya kong asawa at sa malandi naming katulong. Ngunit isang gabi, may iba akong narinig. Teka, parang wala akong naririnig na ungol sa kabilang kwarto ah. Pero wala rin sa tabi ko ang buwisit kong asawa. Malamang magkasama na naman sila. Pero saan naman kaya sila ngayon? Saan sila naglalampungan? Saan naman kaya sila gumagawa ng milagro? Lumabas ako ng kwarto at lumapit sa pinto ng guest room. Idinikit ko ang tenga ko sa pinto. Wala akong naririnig na anumang ingay sa loob. Maya-maya, may narinig akong kakaibang pag-ungol. Ano yun? Anong ungol na yun? Napalingon ako sa likod ko, mula sa ibaba. Sa may sala ng gagaling ang ingay. Kaya dahan-dahan akong bumaba ng hagdan para silipin kung anong naririnig ko. Baka ang asawa ko at si Karen lang ang gumagawa ng ingay. Baka doon nila naisipang gumawa ng milagro. Huwag na huwag kayong magkakamaling sa sala paggawin ng kalaswaan niyo. Maingat ang bawat hakbang ko habang bumababa ng hagdan. Kahit madilim at walang ilaw sa paligid,
May kaunting liwanag naman nagmumula sa lampshade sa sala. Sapat na ang liwanag na yun para makita ko kung ano man ang nangyayari sa ibaba. Bigla ko na namang narinig ang kakaibang ungol na yun. Nang marinig ko ito ng mas malapitan, inilabutan ako, Miss Ligaya. Hindi yun ungol ng nasasarapan, kundi ungol ng isang mabangis na hayop. Parang doon ang gagaling sa may kusina. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kusina. At habang papalapit ako, lalo pang lumalakas ang ingay. Hindi lamang pag-ungol ang aking naririnig. May marahas ding pagngasab na para bang may nilalapang kung ano. Pagdating ko sa kusina, ang laki ang mga mata ko sa aking nakita. Isang nakakatakot na nilalang ang naroon. Abalang-abala sa pagkain ng kung ano. Ano? Anong klaseng hayop yan? Paano nakapasok yan dito? Para akong napako sa kinatatayuan ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng nilalang. Para itong dambuhalang aso na may makakapal at kulay itim na balahibo. Balik ko ang katawan nito. At sa mga kamay at paa ay may matutulis na mga kuko. Nakatalikod ito sa direksyon ko habang abala sa kung anumang ginagawa. Ngunit nang bigla itong humarap. Halos panawan ako ng ulirat sa nakita kong itsura nito. Nanilisik ang mga mata nitong tila nakaluwa sa sobrang galit at gutom. Tumutulo pa sa sahig ang dugo na nanggagaling sa hilaw na karne. Inangasab niya ito gamit ang kanyang matatalas at nakakakilabot na mga ngipin. Diyos ko, totoo bang nakikita ko? O nananaginip lang ako? Hindi ito panaginip. Totoong halimaw ang nasa harap ko. Dahil sa matinding takot, dali-dali akong bumalik sa kwarto. Pagpasok ko, laking gulat ko na makita si Edsel na nakahiga na sa kama. Agad ko siyang ginising upang sabihin sa kanya ang kakaibang nilalang na nakita ko sa kusina. Edsel darling, gising! Nagising naman ko noong gago. Pupungas-pungas pa na parang walang nangyari. Oh, bakit darling? Saan ka ba nanggaling? Ikaw ang dapat kong tanungin. Saan ka nanggaling? Bakit nang magising ako kanina wala ka sa tabi ko? Nanggaling nga ako sa banyo kanina. Eh ikaw, saan ka ba nanggaling? Bakit pagbalik ko rito wala ka na sa kama? Mukha mo. Palusot ka pang gago ka. Yun nga ang gusto kong sabihin sa'yo kaya kita ginigising. May nakita ako sa kusina. Isang nakakatakot na nilalang. Ano? Anong nakakatakot na nilalang? Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yon. Parang malaking aso. Pero mas malala. Ang itsura niya nakakakilabot. Mahaba ang mga kuko niya. Matutulis ang mga ngipin. At may kinakain na siya na kung anong karne. Diyos ko, Edsel. Paano nakapasok ang impaktong yun sa bahay natin? Baka mamaya ang kinakain niya. Karne ng tao. Baka tayo na ang sunod niya lapain. Ano kalokohan niya? Baka nananaginip ka lang. Para magkakaroon na impakto sa kusina. Nakakandado naman lahat ng pinto at bintana sa ibaba. Edsel, hindi ako nananaginip. Kitang-kita ko yung halimaw. Halika sa ibaba. Ipapakita ko sa'yo. Kahit natatakot pa rin ako sa nakita ko, niyaya ko pa rin siyang pumunta sa kusina. Pagdating namin doon, Nasaan ang sinasabi mong impakto? laking gulat ko nang makita kong wala na ron ang halimaw na kanina'y nasaksihan ko. Maging ang mga patak ng dugo sa sahig na galing sa karne na kanyang kinakain ay bigla na ring naglaho. Saan yun napunta? Bakit bigla na lang nawala? Edsel, nandito lang yun kanina. Doktora, ano pong ginagawa niyo rito sa kusina sa ganitong oras? Nakakagulat ka naman. Bigla ka na lang sumusalpot. Eh ikaw, anong ginagawa mo rito? Nagising po kasi ako eh. May narinig po akong ingay dito sa kusina. Akala ko po, pinasok na tayo na magnanakaw eh. May nakita raw na impakto dito ang mom mo sa kusina pero
Tinignan namin, wala naman. Ano po? Impacto? Oo, may impacto rito sa kusina kanina. Nakita ko. Para siyang dambuhalang aso. Nakakatakot ang itsura niya. May kinakain pa siyang karne na hindi ko alam kung anong klaseng karne. Baka nga karne ng tao yun. Hindi ko rin alam kung ano siya nakapasok dito eh. Gising ka pa, Vernon? Anong ginagawa mo? Doc? Doktora, pati pala kayo gising pa rin? Biglang napawi ang takot ko at napalitan ng inis nang bigla ring sumulpot sa kusina ang malanding si Karen. Sabi po ni Doktora, may nakita raw po siyang impacto rito sa kusina. Ako naman po, nagising dahil may narinig akong ingay dito kanina. Oh, ikaw Karen, may narinig ka bang kakaiba kaya ka nagising? Oo nga naman, Karen. Hindi mo ba nakita yung impact test yung impacto? Wala ka man lang ba narinig na kakaiba sa kwarto mo? Aba, napasok na tayo ng kung anong nilalang dito. Tapos ikaw hindi ka pa agad nagising? Pasensya na po, Doktora. Wala po talaga ako narinig eh. Kahit nga po si Manong Luz hindi rin naman nagising. Ayun nga po, natutulog pa rin siya sa kwarto. Lumabas lang po kasi ako kasi nakaramdam ako ng uhaw. Iinom sana ako ng tubig tapos nakita ko po kayo rito. So wala talagang ibang nakakita kundi itong asawa ko lang. Darling, wala naman silang nakita at wala naman akong nakita. Baka pwedeng bumalik na tayong lahat sa pagtulog. Baka mamaya nananaginip ka lang o kaya guni-guni mo lang yon. Vernon, Karen, kayo naman bahala dito ha. I-double check niyo ang mga pinto at bintana. Halika na, darling. Bumalik na tayo sa kwarto. Wala akong nagawa kung hindi ang bumalik sa kwarto. Gulong-gulo talaga ang isip ko ng mga oras na yon. Nananaginip nga lang ba ako? Pero hindi eh. Nakita ko talaga yung impacto. Nang gabing yon dumagdag sa mga alalahanin ko ang nilalang na nakita ko. Naikwento ko sa kaibigan kong si Ernely ang nangyari nung nakaraang gabi. Ano? May nakapasok na impacto sa malamansyon yung bahay? Oo, Mare. Hanggang ngayon nga, kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko. Baka naman aswang yung nakita mo, Mari. Pero paano naman makakapasok sa loob ng bahay niyo yung aswang? Aswang? Hindi ba sa mga probinsya lang mayroong mga aswang? Mare, hindi lang sa mga probinsya merong aswang. Meron din dito sa syudad. Syempre, may mga aswang na hindi lang nananatili sa mga liblib na lugar. May mga pumupunta rin sa ibang lugar. Kaya posible na aswang nga yung nakita mo. Ang tanong, paano nakapasok sa inyo yung aswang na yun? Maaaring kayo mismong nagpapasok sa kanya. Nagpapasok? Anong ibig mong sabihin? Maaaring may tao kayong pinapasok sa loob ng bahay nyo. Baka hindi pala siya totoong tao, kundi aswang. Nangilabot ako sa sinabi ni Ernely. Wala naman kaming ibang pinapapasok sa bahay maliban sa mga kamag-anak, kaibigan at ilang katrabaho tuwing may espesyal na okasyon. Matagal na namin ginagawa ito. Ngunit ni minsan ay hindi ko pa nararanasan ang anumang kababalaghan, maliban na lamang nung gabing iyon. Simula nang tumanggap kami ng mga bagong katulong. Doon nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Doon ko rin unang nakita ang aswang. Hindi kaya isa sa mga tinanggap naming katulong ang aswang na nakita ko kanina? Posible. Ikaw rin mismo nagsabi na nagsimulang magpakita sa yung aswang nang dumating sa inyo yung mga bago niyong katulong. Alam mo, totoo yan, Mare. Naalala ko tuloy nung isang araw. May nakita akong kung anong dumaan papunta sa likod bahay. Pagkatapos nakaamoy pa ako ng masangsang na amoy sa may botega. Hindi kaya iyon ang aswang? Posible rin yan, Mare. Kasi may mga aswang na kapag nasa paligid, nakakaamoy ka ng mabaho o masangsang na amoy. Yung parang nabubulok na kung ano. Kaya kung nakakaamoy ka ng ganun, naku, Mare, malamang aswang yun. Diyos ko po. Sa totoo nga na may aswang sa bahay namin. Anong gagawin ko? Paano ko to sasabihin kay Edsel? Hindi naman siya naniniwala sa mga ganyan. Pero Mare,
hindi pa tayo sigurado na isa sa mga bago niyong katulong ng aswang, ha? Baka mamaya kung ano na naman yung gawin mo ng hindi pinag-iisipan. Pwede nang may connection lang sila sa aswang. O baka naman ibang tao lang talaga yung aswang. Oo naman. Hindi ako basta susugod ng wala akong laban. Pero kung totoo ngang isa sa mga bagong katulong ko ang aswang, sino sa kanila? Alam ko na. Baka yung malanding Karen na yon. Napakawalang hiya niya. Kung totoo ngang siya yung aswang, pati asawa ko inaaswang niya. Kung totoo nga ang hinala mo, Mare, ano nang balak mong gawin ngayon? Aswang ang karibal mo. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko kung sakaling totoo nga ang hinala ko. Paano ko haharapin ang babaeng yon kung isa nga siyang aswang? Sa isip ko, kailangan ko siyang paghandaan. At sa puntong yon, mas mahalagang ibunyag muna na siya ang kabit ng asawa ko bago ko isawalat ang mas nakakatakot na katotohanan na isa rin siyang aswang. 4:00 ng hapon nang makauwi ako sa bahay. Papasok na sana ako sa loob nang mapansin ko ang malaking punong akasya sa loob ng aming bakuran. Aba, namumulaklak na pala ang puno ng akasya. Lumapit ako sa may puno at pinagmasdan ng mga bulaklak. Sa tuwing tag-init lang kasi namumulaklak ang punong iyon. Kaya kapag nakikita ko ay natutuwa ako sa kulay kremang dilaw na mga bulaklak nito na tila mga alikabok na ginto. Lalo na kapag nasisinagan ng liwanag. Ngunit maya-maya ay napangiwi ako. Bigla na lang kasi ako nakaramdam ng pangangati sa leeg ko. Napakamot ako at bahagyang napasimangot. Aray, ano ba to? Ang kati naman. Pilit kong inabot ang nangangating bahagi ng aking balat. May nakakapakong kung anong gumagalaw at nakakapit sa aking leeg. Halos mapatalon ako sa gulat nang makita ko kung ano yun. Isa tong malaki at mabuhok na higad. Ay! Higad! Kadiri! Mabilis kong itinapon ang nakakadiring higad sa lupa. Halos manginig ako sa takot. Ilang sandali lang nagsimula ng mga ang aking balat. Naramdaman ko ang pangangapal ng aking leeg, kasabay ng unti-unting pamamantal na kumalat sa aking balat. Diyos ko, namumula na at namamantal ang balat ko. Kati-kati. Ang kati-kati na. Agad akong pumasok sa loob ng bahay. Hinugasan ko ng malamig na tubig at sabon ang bahaging kinagat ng higad upang matanggal ang natitirang toxin at maiwasan ang impeksyon. Pinahiran ko rin ito ng ointment para maibsan ang pangati at pamamaga. Habang ginagawa ko yun, biglang may pumasok na ideya sa isipan ko. Napangiti ako dahil may naisip na akong paraan kung paano ko mahuhuli ang kabit ng aking asawa. Sa gagawin ko, siguradong mapapaamin ko babae ni Edse. Umanda ka sa akin. Matyaga akong nangalap ng mga higad mula sa punong akasya. Napansin kong nagkalat pala ang mga ito sa mga dahon at sanga. Isa-isa ko silang pinulot at inilagay sa isang garapon. Malinaw na sa akin ang aking plano. Gagamitin ko ang mga nahuli kong higad para mahuli ang tunay na higad na kumakalantari sa asawa ko. Papasok na ako sa likod bahay nang makasalubong ko ang tinutukoy kong higad. Mabuti na lang at mabilis kong naitago sa likod ko ang hawak kong garapon. O, doktora, nandyan pala kayo. Bakit
Dito po kayo dumaan sa likod. May tinignan lang ako dun sa bodega. Kaya dito ako dumaan sa likod. Ikaw naman, saan ka pupunta? Mahina po kasi signal sa loob kaya lalabas po muna ako. Di ako makatawag sa cellphone ko Kukumustahin ko lang po si tatay sa probinsya. Tapos mo na ba yung mga gawain mo sa loob at nagsi-cellphone ka na? Ay, opo, doktora. Tapos ko na po. Hindi na po ako nagluto kasi sabi niyo po kayo na po yung magluluto, di po ba? Talagang pinapaalala pa talaga sa akin ng bruhang ito na mas gusto ng asawa ko ang luto niya. Nakakagigil. Oo naman. Ako na ang magluluto kahit mas gusto ng asawa ko ang luto mo. Dahil ako naman talaga ang palaging nagluluto para sa kanya. Kaya mag-focus ka na lang sa iba mong gawain dito sa bahay. Huwag mong pakialaman ang pagluluto ko, naiintindihan mo ba? Opo, masusunod po, doktora. Mabuti naman kung ganun. Nasa ganun kaming sitwasyon nang makita namin si Vernon na papalapit. Papasok din sa likod bahay. Saan ka galing, Vernon? Tapos na ba ang trabaho mo at nagagawa mo pang maglakwatsa? Nako, doktora, nandiyan na po pala kayo. Hindi po ako naglalakwatsa. Nagsimba po ako. Tuwing Biyernes po kasi nakagawin ko na po na magsimba. Tsaka wag po kayo mag-alala. Nagawa ko na po yung mga gawain rito. Nagpaalam po ako kanina kay Manang Luz. Kayo po sana yung tatawagin ko para magpaalam kaso wala naman po akong number niya sa cellphone. Napaisip ako sa sinabi ni Vernon. Kung totoong nagsisimba siya, malabong siya ang aswang na nakapasok sa bahay namin. Hindi naman kasi kilala ang mga aswang na nagsisimba. Kung ganon, tama nga ang hinala ko. Si Karen ang aswang. At hindi lang yun. Siya rin ang kabit ng asawa ko. Kailangan kong makausap si Arnelli. Siya lang ang pwedeng makatulong sa akin para malaman ko kung anong mabisang panlaban o pangontra sa aswang. Lalo na kung magharap na kami. Ganun ba? Okay, sige. Valid naman ang rason mo. So, Katoliko ka rin pala. Opo, doktora. Kaya mahalaga po sa akin yung pagsisimba. Kasi doon po ako nakakahanap ng kapayapaan at lakas. Lalo na kapag may mabigat akong iniisip. Sige, pumasok na kayo sa loob. Malapit ang dumilim. Ikaw, Karen. Baka may papagawa pa sa'yo si Manang Luz. Bumalik ka na sa kusina. Opo, doktora. Kung ganon, si Karen ang aswang at ang kabit na kumakalantari sa asawa ko. Hintayin niya ang ganti ko. Malapit nang mabunyag ang pagiging kabit niya. At ang mas malala pa, ang totoong lihim niya, na isa siyang aswang. Muntik na akong masiraan ng bait nang takutin niya ako sa may kusina. Pwes, tintik lang ang walang ganti. Tinawagan ko si Arnelli at tinanong kung ano-ano ang maaaring gamitin na panlaban at pangontra sa aswang. Isinulat ko ang lahat ng sinabi niya. Pagkatapos ng tawag na yon, agad kong isinagawa ang plano ko. Habang wala pa ang asawa ko, sinamantala ko ang pagkakataon. Palihim akong pumasok sa guest room. Doon ko madalas marinig ang malakas na pag-ungol ng babae ng asawa ko. Bitbit ko ang garapon na may lamang mga higad. Walang pag-aalinlangan na ibinuhos ko ang mga ito sa ibabaw ng kama. Nang makitang gumagapang na ang mga higad sa sapin ng kama, mabilis akong lumabas ng kwarto. Sa oras na maglampungan sila sa kama, sigurado mangangati sila sa mga higad na ilalagay ko ron. Muli kong tinawagan si Arnelli at ikinuwento ko sa kanya ang ginawa ko. Ano? Ginawa mo yon? Nakakaloka ka! Sa ginawa ko, mabubunyag na rin kung sino ang babaeng palaging kinakalantari ng asawa ko. At kahit papaano, nakaganti rin ako sa kanya. Dahil sigurado ako mangangati at mamamaga ang balat niya sa kagat ng mga higad. Grabe ka talaga, Mare.
Paano mo naisip na huliin ang kabit ng asawa mo gamit ang higad? Kung ganun, higad versus higad pala ang labanan. Ganda nito. May the best higad win. At sigurado ako na siya ang titiklop sa bangis ng mga higad na nakuha ko. Pero Mari, mag-iingat ka ha. Hindi ordinaryong tao ang babanggain mo. Tandaan mo, isa siyang aswang. Minsan mo na rin siyang nakita. Kaya huwag ka magpapakampante. Alam ko na yun, Mare. Kaya nga tinanong kita kung ano na yung mga pangontra sa kanya eh. Ako nang bahala. Lagot talaga sa akin ang babaeng yan. At higit sa lahat, gusto ko ring makita ko ano magiging itsura ng magaling kong asawa kapag nalaman niya na ang babaeng niraromansa niya ay isa palang aswang. Alas 9 na ng gabi nang dumating ang asawa ko. Hindi na raw siya kakain dahil nakapag-dinner na raw siya sa labas. Pagkatapos niyang maligo, dumiretso na agad siya sa kama para mahiga. Ako naman, tahimik lang na nakikiramdam at nagkunwaring tulog. Pagsapit ng 1:00 ng madaling araw, nakita kong bumangon siya at palihim na lumabas ng kwarto. Maingat ko siyang sinundan at nakita kong pumasok siya sa loob ng guest room. Sabi ko na nga ba, maglalampungan na naman ang mga taksil. Sige lang, magpakasaya kayo. Pero paglabas niyo sa kwartong niya, sigurado mangangati kayo at magkakapantal-pantal ang katawan niyo. At hindi nga ako nagkamali. Maya-maya ay nakarinig na ako ng pag-ungol at mga impet na halinghing ng isang babae. At kilalang kilala ko ang boses na yon. Walang iba kundi ang boses ng malanding si Karen. Asawa ko pa talaga napili mong aswangin-aswang ka? Nangangati na rin itong mga palad ko na maidampi sa pagmumukha mo. At gustong-gusto na rin kitang sabuluran at kalagkarin palabas ng bahay. Wala akong pakailam kung aswang ka. Nakahanda na mga pangontra ko sa'yo. Hindi ko na tinapos pakinggan ang pinagkakaabalahan ng mga taksil sa kabilang kwarto. Bumalik ako sa kama at nagsimulang matulog. Ngunit isang tusong ngiti ang gumuhit sa aking mga labi dahil siguradong magkakaalaman na sa aking pagising. Ngunit kinaumagahan, sino ang matandang lalaki na yan? At bakit siya pinapasok dito sa loob ng bahay? Teka nga, Manang Luz? Manang Luz! Magandang umaga po, Doktora. Good morning. Lumabas po si Manang Luz, may binili po yata. Ganun ba? Sino tong matandang yan? Sino nagpapasok sa kanya rito? Si Manang po nagpapasok sa kanya kanina. Sabi po niya, tulog pa raw po kayo kaya hindi niya kayo ginising. Tsaka tatay naman daw po ni Karen yung matanda, kaya pinapasok na po ni Manang. Ha? Tatay ka mo ni Karen ng matandang yan? Nang makita ko ang matandang lalaking nakaupo sa sofa, bigla akong nangilabot, Miss Ligaya. Payat na payat ang itsura niya at maitim ang kanyang balat. Kabaliktaran ng maputing kutis ni Karen. Matangkad siya at kapansin-pansin ang kanyang mahabang braso. Ubani ng kanyang mahabang buhok at ang itsura ng kanyang mukha ay tila hindi mapagkakatiwalaan. Sa totoo lang, mukha siyang aswang. Nasa na ba si Karen? Bakit hindi niya harapin ang tatay niya? Nasa kusina po si Karen. Nag-aanda po siya ng almusal. Ano na kaya nangyari sa babaeng yun? Wala ka bang napansin kay Karen? Kay Karen po? Wala naman po akong ibang napapansin sa kanya. Bakit po, Doktora? Wala naman. Kalimutan mo na lang sinabi ko. Sige na, ituloy mo na yung ginagawa mo. At teka, mainit na naman ang panahon. Pero bakit parang doble na naman yung suot mong damit? Para kang naka-long sleeves niyan. Medyo masama po kasing pakiramdam ko Doktora. Nilalamig po ako kaya nagdoble ako ng damit. Sige po, may gagawin pa po ako sa garden. Paglabas ni Vernon, nakita kong bumaba na rin si Edsel mula sa hagdan. Kasabay ng paglabas ni Karen mula sa kusina.
May dala siyang tray na may sandwich at isang tasang kape. May bisita pala tayo. Good morning po, Doc. Doktora, siya po yung tatay ko, si Tatay Gaspar. Pasensya na po kung pinatuloy na siya ni Manang Luz kanina. Nahihiya raw po kasi siyang gisingin kayo. Tatay, sila po yung mga amo ko. Sina Dr. Edsel at Dr. Viviana Medrano po. Magandang araw ho, Doktor. Ako po si Gaspar, ang ama ni Karen. Kinagagalak ko po kayo makilala. Pasensya na po kung napaagang dating ko rito sa inyo. Gusto ko lang sanang sorpresahin itong anak ko. Na miss ko na po siya kaya naisipan ko siyang dalawin. At saka, napakalaki pala ng bahay ninyo. Parang mansyon sa laki. Magandang araw din po. Kinagagalak namin kayo makilala, Mang Gaspar. Wala pong anuman at hindi naman po kami naaabala. Karen, yayain mo ang tatay mo mamaya pumunta sa hapagkainan para sabay-sabay na tayong kumain ng almusal. Naku, nakakahiya naman po. Huwag na ho. Ayos na po sa akin itong pagkain at tinumin na dinala ng anak ko. Huwag na po kayo mahiya. Bisita po namin kayo. Mabait at masipag po ang anak ninyo. Parang pamilya na rin po ang turing namin sa mga kasambahay kaya pamilya na rin po namin kayo. Naku, salamat po, Dok. Sandali lang ho Napansin ko na parang panay ang kamot ninyo sa braso ninyo. Paano yan, Dok? Wala ho ito. May kung anong kumagat lang sa braso ko kaya ito nangangati. Sige na po. Sumunod po kayo ni Karen sa hapagkainan, ha? Grabe, ibang-iba talaga ang asawa ko pagdating kay Karen. Parang nagiging maamong tupa. Pero hindi lang yon ang ikinagulat ko. Lalo akong nagtaka nang makita kong walang kahit anong bakas ng pangangati o pamamantal si Karen. Hindi tulad ng asawa ko na panay ang kamot sa magkabilahan niyang braso. Dahil maikli ang uniformeng suot ni Karen at maiksi ang manggas nito, kaya kitang-kita ko ang kanyang mga binti at braso. Ni isang kagat ng higad wala. Anong nangyari? Bakit wala siyang pantal? Ni hindi man lang siya nangangati. Posibleng hindi siya nakagat ng mga higad na nilagay ko sa kama. Marami yun. Hindi pwedeng wala man lang kahit isang baka sa katawan niya. Hindi pwede to. Kailangan ko makita na maigi kung talagang wala siyang pantal. May naisip akong paraan para makita ko ang katawan niya. Palihim kong tinawag si Karen. Karen? Ano po yun, doktora? Sandali. May ipapakita ako sa'yo sa kwarto. Saglit lang to. Naayos mo naman ang hapagkainan, hindi ba? Opo, pero ano yung ipapakita niyo sa akin, doktora? May mga pinaglumaan na kasi akong damit. Naisip ko na ipamigay na lang. At naisip kong ibigay sa'yo kasi sigurado akong babagay sa'yo mga yon. Halika, isukat mo. Naku, nakakahiya naman po. Sigurado pong mamahalin yung mga yun. Hindi po yata bagay sa akin. Maganda ka, Karen. At saka sexy ka naman, kaya bagay sa yung mga damit ko. Sige na, halika na sa kwarto. Madali lang to. Baka hanapin tayo ng sir mo. Sige po, doktora. Saglit lang po tayo ha, baka kasi po hanapin tayo ni Doc. Naisip kong kunwari ay bibigyan ko siya ng mga pinaglumaan kong damit. Ihikayatin ko siyang isukat ang mga iyon upang makita ko kung may pantal o kagat sa kanyang katawan. Ngunit nang hubarin niya ang kanyang uniforme, wala. Wala man lang siyang kagat o pantal sa mga parte ng katawan niya. Paano nangyari yun? Doktora, maraming salamat po dun sa mga binigay niyong damit ha. Kasyang-kasya po tong mga to sa akin. Karen, ang kinis ng balat mo. Ni wala man lang ako nakikitang pantal o kagat ng insekto. Maingat po kasi ako sa balat ko, doktora. Nagpapahid po ako ng mga lotion, tsaka mga herbal oil na gawa sa dahon ng bayabas at aloe vera. Nakasanayan ko na po kasi na gumamit ng mga natural na pampahid.
Napasimangot ako. Imposibleng wala talaga siyang kahit anong kagat o pamamaga sa balat. Samantalang ang asawa ko ay may mga kagat at patuloy na nangangati. Nang bumaba kami sa pagkainan, takang-taka pa rin ako sa mga nangyari. Sa isip-isip ko, hindi kaya ginamit niya ang kapangyarihan niya bilang aswang para hindi siya mabuko. Nakakainis. Mukhang nalusutan niya ang patibong ko. Pagkatapos mag-almusal, nagpaalam na rin ang tatay ni Karen. Babalik na raw ito sa probinsya. Bago siya umalis, nagbigay pa ito ng mga pasalubong na kakanin. Darling, ayos ka lang ba? Napapansin ko pa na yung kamot mo sa katawan. Oo nga mukhang kinagat ako ng higat. Ang dami kong kagat at pantal sa braso. Saan ka naman nakagat ng higad? Hindi ko rin alam. Pagkagising ko may mga pantal na sa braso ko at nakangati na. Pero pinahiran ko na rin naman ng ointment. Sige na, alis na ako. Maaga akong pupunta sa ospital ngayon. Pagkalis ng asawa ko, saka pumasok si Vernon sa bahay. Napansin kong bahagya siyang kumamot sa kanyang braso at tagiliran. Vernon, bakit panay rin ang kamot mo sa braso? Nakagat ka rin ba ng higad tulad ng sir mo? Opo, doktora. Habang naglilinis po ako sa garden, mukhang nahulugan po ako ng higad mula sa puno ng akasya at kinagat ako. Sige po, pupunta po muna ako sa kusina. Papahiran ko muna ng suka ang mga nangangating bahagi. Bigla akong kinabahan sa presensya ni Vernon, Miss Ligaya. Hindi ko alam kung bakit. Nung una ay hindi ko naman siya gaanong napapansin. Pero habang tumatagal ay may kung anong nararamdaman ako sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Pero sa isip ko baka napapraning lang ako sa kakaisip ng kung ano-ano. Lalo na't hindi ako nagtagumpay sa plano kong mabunyag ang pagiging kabit at ang tunay na katauhan ni Karen. Kahit nasa ospital na ako, hindi pa rin ako mapakali buong araw. Parang may bumabagabag pa rin sa akin. Isang pakiramdam na hindi ko maalis. 5:00 ng hapon nagpasya na akong umuwi. Madali naman akong nakarating sa bahay dahil hindi traffic. Pagbaba ko ng kotse, napansin kong naroon na rin ang kotse ni Edsel. Ang aga namang umuwi ng asawa ko. Hindi kaya... Shit! Sigurado, magkikita na naman sila ng kabit niya. Nagmamadali akong pumasok sa bahay. Naabutan ko si Manang Luz na may ginagawa sa kusina. Kaya agad ko siyang tinanong kung nasaan si Karen. Ngunit sinabi niyang hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Bigla na lang daw nawala. Doon na ako kinabahan. Agad akong umakyat ng hagdan papunta sa guest room. Ang kwarto kung saan sila palaging nagkikita ng asawa ko. May narinig akong ingay na nagmumula roon. Hindi ko alam kung paano ka nakaligtas sa mga hagat ng higad mo. Pero sa pagkakataong ito, wala ka ng takas. Malalantad na rin ang lihim mo. Nang hawakan ko ang doorknob, ay hindi yun nakalak kaya agad kong binuksan ang pinto. Mga walang iya kayo! Teka, ikaw? Nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Ang asawa kong si Edsel walang kahit anong saplot sa katawan. Kayakap ang aking karibal. Nagulat na gulat ding napatingin sa akin. Ngunit hindi si Karen ang kasama niya sa kama, kundi si... Vernon! Ikaw ang kabit ng asawa ko? Ngumiti siya at dahan-dahang inalis ang mga braso niyang nakayakap sa aking asawa.
Tulad ni Edsel, wala rin siyang kahit anumang saplot sa katawan. Kaya kitang-kita ko ang mga pantal sa kanyang braso at tagiliran. Mga kagat yun ng higad. Hindi ko akalain na agad mo kami mabubuko, Doktora. Tama ka. Ako nga ang kabit ni Doc Edsel, ang iyong pinakamamahal na asawa. Bakit? Hindi mo ba alam ang totoong pagkatao ng asawa mo? Hindi siya straight. Isa siyang bisexual. At ako ang lihim niyang karelasyon. Diyos ko! Pinagbibintangan ko pa at pinag-iisipan na masama si Karen. Yun pala, ikaw ang kabit ng asawa ko? Paano to nangyari? Paano kayo nagkaroon ng relasyon? Edsel, ano to? Magsalita ka! Bakit ayaw mo magsalita? Napibi ka na ba, ha? Hindi ko akalain na lulukuhin mo ako ng ganito. Hindi kanya naririnig, Doktora. Dahil kasalukuyang nasa ilalim siya ng aking kapangyarihan. Ginagamitan ko siya ng itim na kapangyarihan para mas maging masaya ang aming pagtatalik. Madali kasi mapagod ang asawa mo kapag naglalaving-laving kami. Nabibitin ako sa ganun. Ang gusto ko, maramihang romansa. Maya-maya lang babalik na siya sa ulirat. At oo nga pala, yung mga ungol na narinig mo na boses ni Karen, gawa-gawa ko lang yun. Para kapag narinig mo, akalain mong siya ang kasama ng asawa mo. Ano? Ikaw? Ikaw ang may kagagawa ng mga pag-ungol na yon? Oo, dahil yun sa kapangyarihan ko. May kaalaman ako sa itim na mahika. Ginagamitan mo ng kapangyarihan ng asawa ko? Ibig sabihin, ikaw ang aswang. Ikaw ang aswang na nakita ko sa kusina na kumakain ng hilaw na karne. Walang hiya ka? Aswang ka na nga, inaswang mo pa ang asawa ko? Oo, ako ang aswang na nagparamdam sa'yo noon sa may bodega at ako ang nakita mo sa kusina. Nung una pinaglalaruan lang kita at nagtagumpay ako. Ramdam kong natakot ka sa presensya ko. Pagkatapos sa kusina naman, naramdaman ko may nakatingin sa akin ng mga oras na yon habang naghahapunan ako. At nakita nga kita. Nagmamadaling umakyat ng hagdan at bumalik sa kwarto niyong mag-asawa. Kaya agad kong nilinis ang lahat ng ebidensya para walang maniwala sa'yo. Tama nga sinabi ng kaibigan ko. Hindi lang pala ahas ang pinapasok ko sa pamamahay namin, kundi isang aswang. Muntik mo na akong mapaniwala na hindi ka ang aswang dahil nagsisimba ka. At naniwala ka naman. Etos ko lang yon para hindi mo ko paghinalaan. Pero kahit ano pang itawag mo sa akin, ahas man o aswang, wala akong pakialam. Mahal ko si Edsel at hindi ko siya basta-basta iiwan. Kaya nga kahit ang magpanggap na katulong dito sa bahay niyo ginawa ko, makasama ko lang siya. Nanginginig ang buong katawan sa mga nalaman ko. Pati ang pagpapanggap ni Vernon bilang katulong. Makapasok lang sa pamamahay naming mag-asawa. At hinayaan ito ng magaling kong asawa. Mga hayop kayo! Hoy Edsel! Gumising ka din! Ipaliwanag mo to sa akin! Sumagot ka! Gumising ka! Ilang beses ko siyang sinampal hanggang sa tuluyang bumalik ang kanyang ulirat. Vernon, anong nangyayari? Viviana, alam mo ba ang tungkol sa... Oo! Alam ko na yung mga kababuyan nyo! Kung akala ko si Karen ang babaeng kinakalantari mo, wala akong kamalay-malay na kapwa mo lalaki ang palagi mong pinapaligay sa kwartong to. Edsel, paano mo nagawa sa akin to? Patawarin mo ako, Viviana. Uy, tinago ko sa iyong tunay kong pagkatao. Hindi ako tunay na lalaki. Akala ko noon kaya kong magbago. Na ikaw lang ang mamahalin ko. Pero nang dumating si Vernon sa buhay ko, hindi ko pala kayang talikuran ang totoong ako. Alam mo rin ba na isa siyang aswang? Tanggap mo rin ba yun? Pati yung tunay niyang pagkatao? Ano? Aswang? Anong ibig mong sabihin? Aswang ang kabit mo! Siyang nakita kong dambuhalang aso sa kusina. Ibig sabihin hindi mo alam na aswang siya? Inilihim niya yun sa'yo! Hindi. Wala akong alam. Vernon, totoo ba ang sinasabi ng asawa ko? Na isa kang aswang? Oo, Edsel. Tama siya. Isa nga akong aswang. Isang aswang na nagmamahal sa'yo. Patawarin mo ko kung di ko agad sinabi, Labs. Takot kasi ako. Baka hindi mo ako matanggap. Pero, may magbabago ba kung malaman mong isa akong aswang?
Hindi ba, Labs? Wala namang magbabago. Ano? Totoo nga isa kang aswang. Hindi ko matatanggap na magkakaroon ako ng relasyon sa isang aswang. Paano mo na ilihim sa akin ang tungkol sa pagkatao mo? Dahil ginamitan ka niya ng itim na mahika, Edsel. Kaya hindi mo agad nalaman na isa siyang aswang. Tulad kanina. Kung hindi kita sinampal, hindi ka matatauhan. Inamin niya na ginamitan kayo ng kapangyarihan para mas lalo niyang ma-enjoy ang paglalampungan niyo. Ano? Niloko mo ako, Vernon. Pinaglaruan mo lang ako. Pasensya na pero kahit kailan, hindi ko matatanggap na isa kang aswang. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin, Edsel. Akin ka lang! Akin! Kasalanan mo to, Doktora. Hindi malalaman ni Edsel ang totoo kung hindi ka nakialam. Pakialamera ka. Hayaan na sana kitang mabuhay dahil ikaw ang legal na asawa. Pero dahil ginalit mo ako sa pagiging madamot mo, kailangan kang mawala sa landas naming dalawa. Walang ano-ano'y biglang nagbago ng anyo si Vernon. Naging isang nakakatakot na aswang. Muli kong nakita ang dambuhalang asong nasilayan ko noon sa kusina. Nakakakilabot ang itsura niya. Tila hayop na gutom sa dugo at laman. Mamamatay ka, Doktora. Kung ikaw ang magiging dahilan para mawala sa akin sa Excel, mas mabuti pang ako na mismo ang magatik sa iyo sa impyerno. Mabilis akong dinambahan ng aswang na si Vernon. Viviana! Vernon! Huwag kang asawa ko! Akmang dadampi na sa leeg kong matatalas niyang pangil. Nang biglang... Sinasabi ko na nga ba may aswang sa bahay na to. Tigilan mo sila, aswang! Nakita kong pumasok si Karen sa loob ng kwarto. Buong tapang niyang hinampas ng hawak niyang buntot pagi ang aswang. Napaigik sa sakit si Vernon at bahagyang umatras. Asa ka ba? Pakialamera ka. Paano mo nalaman na isa akong aswang? Mula nang makita kita, malakas na ang kutob ko na may kakaiba sa'yo. At hindi nga ako nagkamali. Isa kang ang aswang. Tama si Doktora May aswang nakapasok sa bahay na to. At ngayon, balak mo pang gawa ng masama ang mga amo natin? Hindi kita hayaang gawin yan. Wala kang alam, babae. Pero dahil nakialam ka ba, papatay na rin kita. Tingnan natin ang tapang mo sa buntot pagi ko. Dok! Doktora, bilisan niyo po! Lumabas na kayo sa kwarto! Oo, sige. Hindi ka alis, Edsel. Dito wala. Dali-dali kaming lumabas ng kwarto ni Edsel. Sa sobrang pagmamadali, itinapis na lang niya ang kumot sa hubad niyang katawan. Muntik na akong maabutan ng aswang na si Vernon at agad nakakagati na sana ako nang biglang itarak ni Karen ang hawak niyang patalim sa dibdib nito. Hayop ka, Karen. Ano itong itinalak mo sa akin? Benditadong patalim yan at tiyak na tatapos sa'yo. Walang iya ka. Hindi niyo ko may lalayo kay Edsel. Hindi! Biglang nagliyab ang katawan ng aswang hanggang sa tuluyan itong lamunin ng apoy at maging abo. Tama ang sinabi ni tatay. May naramdaman siyang masamang puwersa rito sa inyo. Pero wala na kayong dapat ikabahala. Wala na ang aswang. Ligtas na kayo. Karen, patawarin mo ko. Patawarin mo ko kung ikaw ang napagbintangan kong kabit ng asawa ko. Patawarin mo ko. At salamat sa pagliligtas sa amin sa aswang na yun. Ano po? Anong ibig niyong sabihin, Doktora? Ikinuwento ko kay Karen ang lahat. At saka pa lamang niya naunawaan kung bakit mataray ang pakikitungo ko sa kanya. At yun ang totoong nangyari. Akala ko noon ikaw ang babae ng asawa ko, yung pala. Si Vernon ang kabit niya. Patawad kung pinag-isipan kita ng masama at patawad din sa lahat ng pagtataray ko sa'yo.
Ah, kaya pala ang sungit niyo sa akin, doktora. Akala niyo po ba ako yung kabit ni Doc? Oo, pero nagtaka ako kung bakit wala akong tinamong mga pantal mula sa kagat ng higad. Yung pala iba ang kinagat. Si Vernon pala yon. Hindi ko po inakala na hahantong kayo sa ganong plano. Makilala lang yung kinahuhumalingan ng asawa niyo. Pero kalimutan na po natin yung mga nangyari. Ang mahalaga, nalaman niyo na yung totoo. Mabuti na lang at inutusan ako ni Manang Luz na umakyat dito para maglinis. Nako kung hindi ko malalaman na nasa peligro na kayo. Si Manang Luz, sa tingin mo narinig niya ang lahat na nangyari? Sa palagay ko po, hindi, doktora. Napansin ko kasi na mahina na yung pandinig ni Manang Luz. Kaya sigurado kong hindi niya narinig yung mga nangyari rito. Karen, salamat talaga kanina. Kung hindi ka dumating, baka napatay na ako ng aswang na yon. Pero ang tapang mo, Karen. Hindi ko akalaing kakayanin mo labanan ng isang aswang. Dahil anak po ako ng isang albularyo. Ang tatay ko, si Tatay Gaspar, isa siyang kilalang albularyo sa probinsya namin. Kaya po may mga kaalaman din po ako tungkol sa mga aswang, tsaka kung paano sila labanan. Ganun ba? Naku, mabuti na lang talaga. Utang namin sa'yo ang buhay namin. Buhay namin itong taksel kong asawa. Hoy, Edsel, bakit parang natatameme ka na dyan? Kasalanan mo to eh. Kung hindi ka nagpadala sa katinang katawan mo, sana hindi tayo ginulo ng aswang na yon. Patawarin mo ako, darling. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi ko naman alam na aswang si Vernon. Nagsisisi na ako sa lahat ng ginawa ko. Patawarin mo na ako, please. Magtanda ka na. At kapag naulit pa to, sinasabi ko sa'yo, ipapakagat ko sa higad yung pagkalalaki mo hanggang sa wala nang matira. Huwag naman, darling. Maawa ka naman. Pangako ko sa'yo. Magpapakabait na talaga ako. Miss Ligaya, pagkatapos ng mga nangyari ay wala nang muling nagpakitang aswang sa aming mag-asawa. Tinawagan ko ang ahensyang nagpadala sa amin kay Vernon at kinumpirma nilang wala silang ipinadalang katulong sa amin. Planado nga talaga ang pagpasok ni Vernon sa buhay namin. Inayos namin ni Edsel ang aming pagsasama at tinanggap ko na ang tunay niyang kasarian. Nangako rin siya na hindi na muling magloloko, na magiging tapat na siya sa akin. Gaano man kahirap o gaano man kabigat ang nakaraan, unti-unti naming binuo muli ang tiwalang nasira. Sa tulong ni Karen na naging matalik kong kaibigan, pagkatapos ng lahat ay muling naging tahimik at maayos ang aming tahanan. Si Vernon, ang aswang na minsang pumasok sa buhay namin, ay nagsilbing babala na may mga bagay na kailangang harapin at tapusin para makapagsimulang muli. Nang ikwento ko kay Arnele ang lahat ng nangyari, hindi pa rin siya makapaniwala. Tinawanan pa ako ng gaga dahil hindi ko man lang nagamit ang mga sinabi niyang pangontra sa aswang. Oo nga naman. Dahil sa sobrang takot at kaba noon, hindi ko na naisip gamitin ang mga yon. Tulad ng asin, buntot pagi at kalamansi. Ang nakakahiya pa, naunahan pa ako ni Karen na gamitin ng buntot pagi. Mabuti na lang at meron din siya nun. Sa palagay niyo, tama ba ang naging desisyon kong ayusin namin ang aking asawa ang aming relasyon? Paano kung muli niya akong pagtaksilan? Sana ay may sumagot sa tanong kong ito. Pero bago ko tapusin ang liham kong ito, napagtanto ko na minsan ang pinakamadilim na lihim ay lumilitaw sa hindi inaasahang pagkakataon. Ngunit sa bandang huli, ang katotohanan pa rin ang siyang magpapalaya sa atin. Maraming salamat at magandang araw pong muli sa inyong lahat.